ng nurse ay sobra itong nagulat sa nagpuputukang anim na pandesal sa kanyang harapan dahil sobrang sarap daw nitong kainin kung kaya't napatanong ito na matagal na raw ba itong tinataglay ng ating bida. Natanong ng bida kung ano ang kailangan ng nurse at sagot naman ng nurse na aalis na ngayong araw ang bida sa ospital at doon ay nagpasalamat ang bida sa pag-aalaga sa kanya at nang siya ay tumalikod na ay dali-daling hiningi ng nurse ang kanyang cellphone number sapagkat sobrang sarap daw talaga nitong kainin. Charot! Ngayon ay pag-uusapan natin ang anime na siyang nakatalo sa Jujutsu Kaisen pagdating sa bagong sales at muntik matalo ang One Piece dahil sa sobrang ganda nito. Wow. Kilalanin natin ang ating main character ngayon kung saan siya ang binansagang pinakamahinang hunter sa kasaysayan dahil kung may mas mababa pa sa rank E ay doon dapat siya napapabilang. 10 taon na ang nakalipas nang biglang nagpakita ang napakaraming gate na siyang kumokonekta sa mundo ng mga halimaw at hindi sila tinatablan ng mga modernong kagamitang pandigma ng mga tao. Subalit kasabay noon ay nagsimula na ding ma-awakened ang mga power ng ilang mga tao at tinatawag silang hunter at nakabase ang kanilang ranggo kung gaano kadami ang magical power na kanilang tinataglay kung saan ang rank S ang pinakamataas at rank E naman ang pinakamababa. Subalit sa oras na sumibol ang kapangyarihan ng isang tao ay hindi na ito tataas pa kahit gaano kadaming effort ang kanilang gawin. Sa present day ay magkakaroon ng pag-atake ang isang grupo sa isang dungeon at kasama ang ating bida ngayon kung saan kilala siya sa tawag na pinakamahinang hunter sa lahat ng tao. Subalit kahit ganun pa man ay hindi pa din sumusuko ang ating bida sapagkat nangangailangan siya ng pera para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapatid at para sa kanyang nanay. Kahit na nga ba goblin lang ang kalaban ng bida ay hirap pa rin siyang talunin ito, buti na lamang ay naroon ang healer na babae na siyang umaagapay lagi sa kanya sa tuwing siya ay nasusugatan. Matagumpay na natalo ng kanilang grupo ang mga halimaw sa dungeon, subalit isang kuweba ang kanilang nakita at ang kuweba nito ay hindi katulad ng kuweba ni Maria dahil sa dulo ng kuweba na to ay may isa palang dungeon at hindi pa ito nangyayari sa history ng mankind. Kaya naman nagbotohan sila kung papasukin ba nila ito, subalit naging tabla ang boto at nakasalalay sa boto ng bida kung sila ay tutuloy ba or hindi na lamang ito pasukin. Dahil sa pangangailangan ng pera ay nakapag-decide ang bida na papasukin nila ang pangalawang dungeon at sa kanilang pagpasok ay panay malalaking estatwa lamang ang kanilang nakita at napansin ng babaeng healer na gumalaw ang mata ng estatwa at biglang sumara din ng malaking pinto na kanilang pinasukan. Nang babalaking lumabas ng isang lalaki ay bigla siyang inatake ng isang rebulto na siyang kinasawi ng kanyang buhay. Sobrang nataranta at natakot ang lahat sa nangyari at biglang napansin ng bida na atakihin sila ng isang estatwa kung kaya't dali-dali niya silang pinaiwas subalit may namatay pa din sa kanila. Binalak ng isang lalaki na gamitin ang kanyang bilis upang makalabas ng pinto subalit hindi rin siya nagtagumpay at biglang tinanong ng bida kung ano ang unang batas at naisip na yun ang susi upang sila ay makaligtas. Pinaluhod ng bida ang lahat upang magbigay ng papuri at tama nga ang kanilang hinala subalit biglang tumayo ang malaking estatwa at binabalak muli silang ubusin ito. Marami na ang nawawala sa kanila at biglang naisip ng bida ang pangalawang batas kung kaya't sinabi nito na kailangan nilang pumunta sa rebulto na may kagamitang pang musika subalit nang makarating silang dalawa ng babae ay kailangan lamang ng isa sa isang rebulto kung kaya't dali-dali siyang tumakbo sa isang rebulto pero kahit nakarating ang ating bida ay malaki ang pinsala na kanyang natamo. Pagkatapos nun ay kailangan naman nilang sundin ang pangatlong batas kung kaya't ang leader ng grupo ay balak isakripisyo ang sarili subalit na-realize ng bida na kailangan nilang pumunta lahat sa gitna ng altar upang magsimula ang huling pagsubok. Sa pagbukas ng gate ay isa-isang nagtakbuhan ang mga kasama ng bida dahil sa matinding takot at habang papalapit ang malaking estatwa ay nakapag-decide ang bida na siya na lamang ang maiiwan upang maging sakripisyo. Nagsimula ng atakihin ng mga rebulto ang bida at kahit ganun pa man ay hindi pa din ito sumusuko sa kanyang buhay pero wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang kanyang kamatayan at habang papalapit na ang patalim sa kanya ay biglang namatay ang asul na apoy na siyang nagsisilbing timer at isang system ang nagpakita na babago sa kanyang buhay. Halina't panoorin natin ang napakagandang pakikipagsapalaran ng ating bida at uunahan ko na kayo guys, hindi kayo maboboring sa bawat episode na to dahil napakagandang subaybayan kung paano magpapalakas at magpapalevel ng mag-isa ang ating bida. Kaya naman panoorin nyo na ito dahil may 5
limang episode na ito ngayon at may 200 colored chapters naman sa manga, at ito ang dahilan kung bakit ako natagalan ng pag-upload dahil tinapos ko itong basahin dahil sa sobrang ganda nito. Kaya naman for more anime recap ay mag-follow lamang sa aking page and see you to my next video. Goodbye!